Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat. Opisyal ang humarap sa Hall of Justice sa Digo City, Davao del Sur ang ABS-CBN actor na walang iba kundi si Enchong D patungkol sa hinaharap na 1 billion peso cyber libel case na isinampa ng Dumper Party's representative na si Claudine Bautista Lim. Ito ang breaking news sa umani ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan kahit daw personal na pumunta sa Digo City sa Davao del Sur si Enchong D ay hindi doon nangangahulugan na lulusot ito sa kanyang kaso. Tiyak na magbabayad si Enchong D sa kanyang paninirang puri kay Claudine Bautista dahil sa pagpapakalat nito ng mga malisyosong Twitter post kung saan kanyang kinakusahan na Dumper Party's representative na ginamit ang pera ng taong bayan sa kanyang ingranding kasal na ginanap sa Basilim Island. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang personal na nagsadya ang ABS-CBN actor na walang iba kundi si Enchong D sa Justice Hall Digo City, Davao del Sur para sa madyeting hearing ng 1 billion pesos libel case na isinampa laban sa kanya ng Drivers United for Mass Progress and Equal Rights or Dumper Party's representative na walang iba kundi si Claudine Bautista Lim noong 2021. Idinamanda ni Bautista Lim si Enchong D dahil sa di ni mapanirang Twitter post nito tungkol sa pagpapakasal niya sa Basilim Island, Pililio, Quezon noong 2021 at ipinakalat ni Enchong ang maling balita kung saan ay tila ginamit ni Claudine Bautista ang pira ng taong bayan para sa kanyang ingranding kasal na ginanap sa Pililio, Quezon. Yun nga sa kanyang naging Twitter post, "The money for the commuters and drivers went to her wedding. Let's not prolong this conversation and don't say otherwise or otherwise." And matapos ang kanyang maling akusasyon sa nasabing party's representative ay tila na himasmasan si Enchong D at halos nabuhusan nga daw ng kumukulong tubig dahil nang malaman nito na bilyonaryo hindi lamang na pamilya ng Representative Claudine Bautista maging ang kanyang mapapangasawa sa Basilim Island. Kaya't agad na nag-apologize si Enchong D sa kanyang social media account. Biglang nabahag yung buntot, tinatakot eh. Ayon pa sa kanyang official Twitter post, "I have been reckless in the tweet I posted and I take full responsibility for my lapse in judgment. With deep regret, I would like to apologize to the Congresswoman Claudine Bautista, her husband and their families, and the Dumper Party list. I reached based on the impulse without thinking of the consequences nor the harm it may cause. I learned that as a defaulted citizen, we must always fact-check our statements to avoid sensationalism and the spread of the false news. I will take this opportunity to reflect on the wrong I have done and use this opportunity to better myself in being more discerning of my actions." And sa naging paghingi ng tawad na ito ni Enchong D kay Claudine Bautista ay talaga naman na nahimasmasan na nga ng nasabing aktor ng giant network na ABS-CBN, ngunit hindi ito tinanggap ng partido ni Claudine Bautista. Huli ng araw ang lahat dahil decidido na ang kanyang pamilya na sampahan na ng 1 bilyong kaso ang kapamilya aktor. Hindi daw dito natatapos ang lahat ayon pa sa bali-balita ng marami sa ating mga kababayan na hindi daw papayag ang bilyonaryong pamilya at ng asawa ni Claudine Bautista na lumusot na lamang daw ng basta-basta si Enchong D. Sa katunayan ng stress na dinulot ng kanyang controversial Twitter post ay muntik-muntikan nang nagdulot ng pagkalaglag ng anak ni Representative Claudine Bautista sa kanyang bilyonaryong asawa. Kaya't mula sa Digo City, Davao del Sur ay desidido ang pamilya ni Claudine Bautista na hindi iurong ang kaso laban sa ABS-CBN actor. Hindi lamang daw di umano ito patungkol sa pera kundi patungkol
tungkol ito sa dignidad ng mga artista na madalas maninira ng mga public officials kahit wala namang first base information. Ayon sa kanila, magsilbing aral o dala na nga daw ito sa ilang mga kapamilya star na dahil sa pagsasara ng ABS-CBN ay tila hinahalungkat at pinagbibintangan na ng ilang mga political na kaayog ni Pangulong Rodrigo Duterte na sila daw di umano ang nagpasara ng giant network na ABS-CBN. Ngunit ayon mismo sa congressional hearing at House of Representatives, ang kaso ng ABS-CBN at multiple violation ang dahilan kung bakit naipasara ang nasabing TV network. Dagdag pa daw rito ang trilyong pisong utang ng Kapamilya Network sa pamahalaan, maging ang lupang tinitirikan ng ABS-CBN building ay hindi rin pala daw sa kanila. Kaya ayon mismo sa ilang mga politiko at ilang mga analista ay dapat na mag-aral na mabuti ang mga artista na nakikisaw-saw sa politika nang hindi raw makasuhan katulad ni Enchong D na umabot ng 1 bilyong piso dahil sa kanyang paninirang puri sa publiko. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, sana makulong mga yan para di na mapasiraan o maparisan at ipamuka sa kanila na hindi matutulog ang batas, mahirap ka man o mayaman. Ay naman kay Rocky Lavea, go for it, bigyang leksyon yung mga artista na ang mga bunganga ay walang filter. Sana sumunod ang iba dyan na idemanda rin ang mga artista na mayayabang din. Ay naman kay Ahmad Alep, lesson learned, sa'yo yan, ganyan na pala ng mga taong mayayabang. Akala mo hindi tinatablan or takot sa'yo, ngayon sanang tapang mo, ang galing mong makisaw-saw sa politika. Ay naman kay Sancho Gatchalian, sobrang yabang kasi, sumikat lang ng konti, akala mo hawak na niyang lahat, dapat lang ituloy ang kaso para di maparisan. Ay naman kay Jeff Olip, public apology ka na, sincere, dapat kasalanan mo yan, masyado kang hambog, katulad ng mga kasama mo, di nyo akalain na matatalo yung nanay nyo, puro nagawa nyo gusto nyo, sometimes you guys deserve to be punished. Ay naman kay Maria Coram, o moral lesson, huwag judgmental pag hindi nyo kilala ang hilig nating manghusga. Ay naman kay Archie Comelion, sana huwag yang iatras para di na maparisan si Enchong D ng ating mga kababayan. Ay naman kay Nene Crisostomo, tama ituloy ang kaso para hindi maparisan ng mahilig mambabatikos na wala namang sapat na ebidensya. Ay naman kay Nene Trenes, be, buti nga sa'yo, lesson learned, huwag masyadong mayabang, manira ng kapwa. And yun na nga mga kababayan, ano na ang basa sa At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out. May agila at patupo ng aming tigre, walang makakapilit sa itinak na mangyari. Sara Duterte ang aming busy at Bongbong Marcos aming presidente. Kahit na anumang ipatunyo na basura, wala na sa inyo ngayon maniniwala. Di nyo kami mabubulag sa paninira na inyong ginagawa sa itinakda na magiging ama dito sa bayang sinilangan at maninilbihan ng tapat sa kanyang bayan. Tulad ng kanyang ama na nagpakinan dito sa lupa na kung tawagin teras ng silangan. Ako'y Estabileño, aking isisigaw na Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Dito sa rehiyong Tosar, BBM kami, lalo kami nga Ilocano, Marcos kami.